ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Nandito na naman tayo sa isang episode na puno ng inspirasyon, pag-asa at bayanihan. Good morning, Manoy! Good morning, Jelly. Good morning din, Pat. Ano ba yung mga challenges at problema ang nakita ninyo na kinakaharap ng ating mga kababayan ngayong linggo na pwede nating hanapan ng solusyon? Naku Manoy, meron tayong dalawang grupo ng mga tatay na meron talagang problema at susubukan nating solusyonan yan. Ngayon, tamang-tama yan kasi Father's Day, di ba? So si Patricia, pumunta siya doon at inalam niya kung ano ba talaga ang problema at sitwasyon nila doon. Eto, Patricia. Manoy, Jelly, dalawang komunidad ang pinuntahan ko ngayong linggo. Isa sa Cabanatuan City, sa may Nueva Ecija, at isa naman sa Pasay City. Dalawang magkaibang mukha ng mga tatay at ang kanilang mga hinaing ang inalam ko. Maganda nga matutukan natin yan, Pat and Jelly. Pakicheck nga kung sino ang mga experts na pwede nating makausap para mabigyan tayo ng mga suhestyon at solusyon, no? Kung paano natin matulungan itong mga tatay na nabanggit ni Pat. Ora mismo, Manoy. Wala na tayong aksayang panahon. Let's go. Okay, let's do this. Pat, alamin mo ang kwento at mga problema nitong mga nabanggit mong tatay at Jelly. Pakihanap at make sure na meron tayong mga experts na makausap tungkol dito para mabigyan tayo ng mga suggestions nila, no? At mga solutions, malaman natin kung paano natin sila matutulungan lahat. Ayan, ilan po ang anak niyo dito nakatira? 3 po. Bali, iniwan po kayo ng isis niyo po, tay? Ganon. Pwede ko po malaman kung ano po kaya rason niyo. Baka yun ang mga pangkaraniwang dahilan ng mga katulad kong iniiwan sa kabuhayan. Sumuko dahil sa kahirapan. Kumusta na, Jelly, yung mga airpods sa Cabanatuan? Manoy, nakausap na ni Patricia ang mga airpods sa Cabanatuan at nalaman niya kung ano ba talaga ang sitwasyon nila. Eto, panoorin natin. Magandang umaga mga kapuso! Ngayong linggo ay isang pagpupugay sa mga haligi ng tahanan ng ating matutunghayan. Welcome to the Gateway of the North, Cabanatuan City! Dito sa Nueva Ecija, matatagpuan ang Tricycle Capital of the Philippines. Bukod dito ay pangunahing kabuhayan din ang pagtatanim. Sa Purok 3, Barangay Caudillo ay may isang grupo ng mga kalalakihan na miyembro ng Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities o ERPAT. Isang grupo na binuo mula sa programa ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong tumulong sa mga tatay at sa kanilang mga pamilya. Magandang araw mga kapuso, kasama ko po si Tatay Joel, ang presidente mula sa ERPAT na group. Kamusta po ang buhay pamilyado, Tay? Mukhang in love ka pa rin ngayon, Tay. Gano'n na po ba kayo katagal kinasal ni Mrs.? May 30 years na rin. Ilan po ang pagbubunga ng inyong pagmamahalan? 4, 2 babae, 2 lalaki.
Sino-sino po ba yung kadalasang napapabilang po dito sa grupong ito? Ang mga miyembro po namin, karamihan kasi sa amin dito kasi kami ang tinatawag na farm barangay. So karamihan dito mga farmers, may mga fishermen din naman kami, at saka yung mga tricycle driver. Ilan na po ba ang miyembro ng grupo niyo po, Tay? Dito lang po sa Caudillo namin ay umabot na rin po mahigit 100. Active po kasi kami dito sa Caudillo kasi kami to yung tinatawag na catch basin kasi pagka may kalamidad. Ang ano namin, samahang ng airpat, kami po nangunguna, halimbawa kailangan ilikas yung pamilya, kailangan ng tulong. Kami po na unang nagre-responde. Ano po ba yung benepisyo o tulong na natatanggap po nila mula sa grupo? Halimbawa po, yung sa may kasamahan kaming nangailangan ng trabaho, ginawang bantay bayan, may mga seminars doon na nag-ano ng counseling sa family, may mga batas, kung paano makisama sa tao. Ngayon pag-usapan naman natin tayo mga suliranin na kinakaharap po ng grupo. Ang problema namin, pamuhunan sa pagtatanim sa tubana. Hindi biro tayo yung mga kinakaharap niyong suliranin. Ano kaya sa tingin niyo tayo ang solusyon sa mga problema niyo po? Siguro more prayers and sipag pa. Ano na lang po ang pangarap niyo? Simulan natin para sa grupo niyo po. Na sana sa grupo namin, pangarap ko sana magtuloy-tuloy. Tsaka kumbaga sa ay pagtulungan kung anong mang darating na problema. Maraming salamat, Sige po. Tay, sa pagbahagi ng inyong kwento. Nakaka-inspire ang inyong pagiging madiskarte, pagsusumikap, tsaka yung talagang pananalig niyo sa Diyos. Mahirap ang magbanat ng buto at mabigat na pasanin ang pagiging padre de pamilya. Hindi maiiwasan ang mga pagsubok na maaring makaapekto sa buong pamilya. Ang pinakamabigat po na pinagdala yung mag-asawa, nung ako po ay nagloko ng ibang bahay, yun po, ng medyo mahabang panahon, 6 na taon. Tapos po, nung po ako bumalik sa kanila, natanggap naman po nila ako ng dati rin. Kaya ko po siya natanggap, siyempre po, mahal ko pa rin po siya. Ganun po. Ayun nga po, nung pong bumalik siya sa akin, yun lang po sinabi ko sa kanya, basta po kung tatanggapin ko siya, huwag na po niyang uulitin. Mayroon pong pagsisisi, humingi ako ng tawad sa kanila, mag-isa mga anak ko. Natanggap nila ako. Kaya masaya din ako, nakapiling ko na sila ngayon. Nakita ko naman po yung kanyang pagbabago. Kasi po, kung bumalik siya sa akin, puro trabaho na po siya. Buhat po noon, kasabihin nga po nung napasok ako ng airpat, sinimulan ko po ang pagbabagong buhay. Hanggang sa ako po ay naging tao sa barangay, naging barangay tanod. Tuloy-tuloy na po ang pagbabago. Ang natutunan ko po sa kanila, yung pong mga pangangaral po, yung tungkol po sa family. Masaya po yung buo yung pamilya. Nayayakap mo sila, kasama sa pag kayo kumakain, sabay-sabay kayo. Napakasarap po para sa isang ama. Kasama lahat ng kanyang anak. Sige po, tayo sa aming munting tahanan. Ayan, ilan Meron po ang po anak ang niyo dito nakatira? 3 po. Hamon ang pagtataguyod ng isang pamilya. Meron naman po yung harap. Ngunit mas malaking pagsubok kung gagawin ito ng mag-isa. So kasama niyo po ang mga anak niyo ngayon. Awa, kasama. Bali, iniwan po kayo ng misis niyo po, Tay? Awa, ganon. Pwede ko po malaman kung ano po kaya rason. Ako man din hindi ko malaman kung anong dahilan eh. Dahil, siguro, gawa ng kahirapan, baka nagkukulang ng konti, ganon. Baka yun ang mga pangkaraniwang dahilan ng mga katulad kong iniiwan sa kabuhayan. Sumuko dahil sa kahirapan. Paano po pinagkakasya, Tay, yung araw-araw na gastusin sa kinikita nyo na hindi po sapat? Noon kasi maliliit pa, kaya puro pagkain lang, saka ako na idadaos. 3 sila, puro high school. Ang baon nila niyan 100 bawat isa. 300, ang kinikita lang ng araw dito dati, 300 lang. Alak may pagkain nun pag binaan nila lahat. Paano na pagkakasya, Tay? Nung bandang huli, hindi na rin makayanan. May tunay, 2. Yung panganay ko, saka yung sumunod. Dito na lang po. Tutulungan na lang daw nila muna ako. Saan po kayo kumukuha ng lakas yan, Tay? Di sa kanila rin. Kasi
silang inspirasyon, kaya obligadong hindi mo maramdaman yung hirap, yung init, lamig. Obligadong pagtisin mo. Para sa akin, napakalaki ko sila ng mabait, magalang. Ano po bang pangarap nyo para sa inyong mga anak? Yun nga po, yung maabot nila yung pangarap, at saka lagi kong sinasabi sa kanila, huwag silang mag-iwan ng magkakapatid. Kung sino meron, magdamayan sila. Pag-usapan po natin tayong airpat, gano'n na po kayo katagal na miyembro? Mga 10 years na po. Ano po bang tulong ang natanggap niyo po sa grupo? Yung damayan lang, yung pagkakaisa, pinananatili lang namin sa aming grupo na kung sakaling may mga ilangan ang miyembro namin, may magkusang loob. Damahan ng airpat dito sa amin dahil ang buhay po dito puro mahirap lang. Tay, ano lang po ang mensahe nyo para sa mga kagaya niyo pong solo parent na lumalaban po araw-araw sa mga pagsubok? Maging matatag sila, huwag susuko hanggat kaya. Kaya sa mga katulad ko ng solo parents, sipag, tiyaga at pagiging tapat lang sa kapwa. Maraming salamat po sa pagiging inspirasyon tayo. Maraming salamat sa inyong kwento. Talagang saludo kami sa pagiging mabuti niyong ama sa inyong mga anak. Mabigat na responsibilidad ang pagiging isang ama. Mahirap maging waran, lalo na sa harap ng iba't ibang suliranin hatid ng kahirapan at iba pang pasanin sa buhay. Balik sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. Ako naman, Manoy, pinuntahan ko talaga ang ating expert, si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, at talaga nag-usap kami. Ito ang pinag-usapan namin. Kasama natin ngayon si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Welcome back! Magandang umaga, Miss Jelly. And of course, maraming salamat muli sa pag-imbita sa DSWD. Ako, kailangan ka namin tanungin ng maraming beses na kung ano-ano, ASEC. Pero first, gusto ko munang i-comment, nakakatuwa na after watching the interviews of Patricia, parang nakita ko parang ang Pinoy talaga, kahit na maraming pinagdadaanan, maraming challenge sa buhay, may maraming problema, nakukuha pa rin ngumiti. Always sees the brighter side in life. Tama yan, Miss Jelly. Talagang nakikita natin yan sa mga Pilipino. Na kung ano man yung pinagdadaanan natin, ano man ang hirap, we really look at the positive side of things. Always. And that's how we survive. I think that's why we Filipinos are very resilient kahit na marami pinagdadaanan. Pero I think kasi napakalaga sa ating mga Pilipino yung pagtutulungan. Ang isang problema hindi lang sinusolo ng individual o ng pamilya. Merong mga communities na tumutulong sa Which atin. brings me to our issue today, our program today. It's most of your programs are community-based, of course. Pero ito special to kasi usually yung mga programs na meron ng DSWD and other agencies, it's always, not naman always, but a lot are focused on women and mothers and mga ina. Pero kakaiba ito kasi itong program na ito, AirPat, is focused on fathers. Can you tell me more about this? Ano ba talaga itong AirPat? Okay. Isa sa mga principles kasi ng social protection which the DSWD is leading ay inclusivity. So dapat po hindi lamang limited. Kasali lahat. Tama, hindi lamang po limited sa isang particular na sektor. Dapat po lahat kabilang. Kung kaya nga po, ang ating ahensya bumuo ng isang social technology na tinatawag nga nating enhancement and reaffirmation of paternal abilities na naglalayo na mapagpabuti o mapagbuti yung parenting skills ng mga kalalakihan nang sa gayon makatulong sila sa kanilang respective families and likewise in the community. Alam naman po natin sa ating kultura, malaki ang pagtingin sa mga kalalakihan. Pero through this program, we wanted to promote positive masculinity. Nang sa gayon, maging reflective talaga na equal ang pagtingin ng ating komunidad. Sa bagay, pag healthy at well-rounded yung ama, yung mga anak magiging ganun din. Lalaki sila sa pamilya nila ng maayos. Kapag maayos ang anak, lalabas sila sa society ng maayos din sila. So it all starts at home, di ba? Tama. Lalaki ang mga bata na may paggalang sa kababaihan, may paggalang sa mga matatanda, and alam nila kung paano rin makapag-contribute sa improvement ng kanilang respective families and communities. Pinopromote natin ang active participation sa kanila. Ang ganda nitong program na to. So aside from, well,
this program na it caters to making the single dads or any dad a better father, a better father figure, better husband, or a better person for the community. Ano pa po ba ang benefits nitong ERPAT na program ninyo? Okay, dahil kinakapacitate natin at ini-inform natin ang mga kalalakihan, yung ating mga Ano po yung ama. mga binibigay sa kanila na information, and what are the programs that they do? Okay. As members? Yes, bilang bahagi ng pagbubuo nga ng DSWD for the ERPAT, gumawa tayo ng isang module. At itong module na to, ang naging basihan naman ng mga local government units o yung mga local counterparts ng DSWD in conducting ERPAT sessions. Anong ERPAT sessions? So kumbaga, meron silang pagpupulong, yung mga kalalakihan sa isang barangay ay nagpupulong at nagkakapacitate sila. Ano ibig sabihin po nun? Meron tayo pong mga nagtuturo sa kanila paano ba nila dapat gampanan yung kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang mga magulang, bilang tatay. Kabilang dyan yung paano mo mamahalin ang iyong asawa. Paano mo tutulungan ang iyong asawa palakihin ang inyong mga anak? Ano yung mga kinakailangan mong gampanan din bilang miyembro ng iyong komunidad? Kaya nga dito sa ERPAT, nabubuo rin yung support network amongst fathers. Na sila mismo. Kasi nagkikita sila palagi eh. Tama. So, sila yung nag-uusap at nakikita nila yung kahalagahan nga pala ng pagtutulungan at ginagampanan din nila yung responsibilidad ng isang nanay. So, nagkakaroon ng shared responsibility and napropromote yung positive influencing. Na dahil dyan, yung ibang ama rin na nakikita na hindi nila nagagawa ang isang bagay at hindi nila napapasaya ang kanilang pamilya, nakikita nila na may pagkukulang sila, napapagbuti yun, na-amend o na nagkakaroon ng pagbabago. And that somehow improves the relationship with their families and with the entire community. At hindi lamang yan, na-prevent din yung mga ibang ills of the society, kagaya nung paggamit ng illegal na drugs. Yung mga inuman-inuman tama, na. yung Mababawasan lahat yan. Vices, nababawasan yan because our fathers have improved paternal abilities already. And I heard na hindi lang po yan, kasi pati mismo yung community natin sa Nueva Ecija, they help out pag may mga crisis, pag may mga problema. Sila yung grupong nag-a-assist sa mga LGUs. Is that true? Tama po iyan. Dahil nga nakakapacitate natin yung mga tatay natin, nalalaman nila ano ba yung mga responsibilidad nila na dapat nilang gampanan, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa komunidad, nagkakaroon ng mekanismo o platform para sila ay magtulong-tulungan dahil sila ay well-informed. So kapag meron pong disasters, sila mismo, hindi yung nagbabayanihan, sila mismo ang nag-encourage ng volunteerism. Diba? At talagang nakakatulong sila. Ito yung gusto nating talaga makita. At habang ganyan sila, yan ang nakikita ng mga anak nila. So kung ano nakikita ng mga anak nila, magiging ganun din sila sa kanilang pamilya. Tama po iyan. Actually, nung pinanood natin yung kanina mga in-interview, parang may effect na sa kanila kasi the way they speak, the way they talk, para kung anong importante sa kanila, yung pamilya, kung paano mag-survive. Ang importante, maging mabuting mga tao yung mga anak nila. Di ba parang feeling ko, na-imbibe na nila talaga yung ERPAT. And Yes. I hope na, is this in all the communities in the Philippines? Yes, ito ay bahagi nga ng interventions and assistance given by the DSWD to our local counterparts because nga ang social welfare naman hindi lamang po ipinapatupad ng DSWD. Napakahalaga po na ito ay i-replicate ng ating mga local social welfare development officers. Now, isa po yung napakahalagang stress natin dito is yung empowerment. Dahil nga natututo na sila, alam nila kung they become active citizens of their communities, alam po nila kung saan dapat humingi ng tulong. Oo nga. So kapag meron pong mga pangangailangan sa kanilang pamilya o sa kanilang komunidad, alam na po nila kung sino ang lalapitan na ahensya ng pamahalaan. Is there any other way para pwede nating mapalakas ito at masuportahan natin lalo ang mga haligi ng ating tahanan? Yes. Actually, sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung 4Ps na ini-implement ng DSWD, meron tayong tinatawag dyan na Family Development Session. And one of the modules of the FDS is yung improving parental responsibility. So, hindi lamang po para sa
tatay, gayon din para sa nanay. Kasi shared responsibility po ang pagpapalaki ng isang pamilya. But ini-stress din natin na yung kahalagahan nga po ng ERPAT. Kaya ini-encourage din talaga natin yung participation ng fathers sa mga family development sessions natin. Now po, paano pa natin ma-intensify o ma-reinforce yung implementation nito? I think important na makapag-identify tayo ng champions. Yung mga tatay na napakalaki na ng impact sa nitong buhay ERPAT nila. sa kanila. So, kaya bigyan natin sila ng mukha. Tama po iyan. Tapos sila po yung ating pagsalitain sa lahat ng mga activities. Sila po yung magpapatunay kung gaano ka-epektibo itong intervention na ito sa kanila. Nang sa gayon, makapag-encourage pa tayo ng karagdagang tatay, makapag-inspire tayo ng mga iba pang mga tatay na mag-participate sa mga activities na ito. And by so doing, we could come up with a community of empowered fathers na silang nagre-respeto sa mga kababaihan, nagproprotekta sa kanilang mga anak. Eventually, makakita natin na napakaganda ng isang komunidad. Maraming salamat, Asek. Ngayon naman, pag-uusapan namin ni Manoy kung paano ba natin matutulungan ng ERPAT. Paano nga ba? Pag-usapan natin ito, Manoy. Kamusta naman ang buhay ng pagiging ama? Mahirap. Kasi mula nung iniwanan kami ng ng asawa ko na pumanaw, talagang ako na lang talaga yung bumuhay sa kanila. Ipanalo, winner tayo lahat. Jelly, pagkatapos nating mapanood ang kwento ng mga tatay ng ERPAT sa Cabanatuan City at ang mga Golden Gays ng Pasay City at marinig ang inputs ng ating mga experts, napag-isipan na natin kung ano ang mga pwede nating maitulong sa kanila, alam natin, mabigat na responsibilidad ang pagiging tatay. Sa harap ng mga pagsubok, kailangan nilang maging matatag, kailangang maging matibay bilang haligi ng tahanan. Kaya gusto natin kahit papano mapagaan natin ang kanilang pasanin. Mula sa ating programa, ito ang inihatid nating tulong at sorpresa para sa kanila. Muli, ako po si Patricia Tumulak. Sa ngalan po ng aming programa na si Manoy ang Ninong Ko, gusto ko lang po pasalamatan kayo sa mainit niyo po na pagtanggap sa amin. Talagang saludo po kami sa inyo, sa inyong grupo na samahan na namumuo po ng mga talagang masisipag at nagsasakripisyong mga ama para maibigay ang mga pangarap nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya eto na nga po, dahil dyan po, bibigyan po namin kayo ng munting sorpresa po mula sa aming programa. Ready na po ba kayo? Ready na! Happy Father's Day po! Ayan, Thank ito you, po ay thank magandang you. celebrations. Deserve niyo po talaga ng malaking break at naway itong munting handog po namin ay makatulong po sa inyo sa inyong grupo. Pero mga tay, hindi mo po nagtatapos na ng aming munting sorpresa. Handa na ba kayo sa last naming surprise? Handa na! Halika, tara, samahan niyo po. Tara, tara! Meron po tayong additional na sorpresa. Meron po tayong libreng gupit. Yay! Meron tayong manicure, pedicure. Kung dati laging kayo ang nagbibigay at nag-aalaga, ngayon kayo naman naaalagaan. Happy Father's Day po ulit! Thank you! Maraming salamat po kay Sir Ninong doon sa mga binigay niyang tulong dito sa aming barangay. Maraming salamat kay Manoy Wilbert sa mga sorpresang binigay sa amin sa aming samahan. Makakaasang kami yun ay aming pangangalagaan at gagamitin para sa kalinisan
Samahan ng mga airpat ng Caudillo at ng buong Kabanatuan. Maraming salamat, Manoy, sa bigay mong tulong para sa amin. Mabuhay mga tatay! Ama, itay, tatay, papa o daddy. Ano man ang tawag sa kanila, sila ang haligi ng bawat tahanan. Hindi man nila aminin, sa likod ng kanilang katatagan, hangad din nilang magkaroon ng masasandalan. Taos-puso ang aming pagpupugay sa mga bayani ng ating buhay. Maraming salamat po sa ating mga minamahal na tatay.